Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati sa pangalan ng Panginoon at pagbati po mula sa aming iglesia doon po sa Cainta, ang Valley View Baptist Church. Isang karangalan at isang kagalakan na maging kabahagi ng inyong pananambahan. Ako po'y nasabihan noong nakaraang Pebrero ng isa sa inyong mga pastor na hindi ko matatanggihan, kaya't narito po ako ngayon sa paanyaya. At sa maraming pagkakataon, ang inyong pong dating pastor ay kasama ko sa ministeryo at ipagpamanhin ninyo dahil alam ko sa mahabang panahon ay nakakaladkad ko siya sa mga gawain na marahil ay hindi nyo gusto dahil napapalayo siya sa kalagayan ng kanyang kalusugan ay mayroong peligro. Ngunit ganoon pa man, hindi ko po siya pinipilit. Kusa po kaming nagkakasundo sa mga gawain para po sa Ebanghelyo. At ngayong umaga ay isang muling pagkakataon para sa akin na ako naman ay magsauli ng pabor sa Kanya. Ngunit salamat sa Panginoon, meron na kayong mga manggagawa, hindi lang isa at higit pa, na ito ay tinitingnan naming malaking pagpapala mula sa aming mga mata na tumitingin po sa inyong iglesia. At ngayong umaga ay ating pong bigkisin ang ating mga puso para sa pakikinig ng salita ng Diyos at hingin natin ang tulong ng ating Panginoon sa ating mga pangunawa. Manalangin po tayo. Namamanhi kami, O aming Diyos, na sa umagang ito, kabilang ng lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng dako na sumasamba sa iyo, na igawad mo sa amin ang tunay na pagyukod sa iyong karangalan, sa iyong pagka-Diyos, at bigyan mo kami ng sapat na lakas, isipan at damdamin upang maituon namin ang aming mga sarili sa iyong mensahe na pagkain ng aming kaluluwa sa araw na ito. Patawarin mo kami sa mga sala na taglay namin, maging sa daan patungo rito. Marahil ang aming mga puso ay napupuspos ng mga kasalanang ito. Tulungan mo kami na maisa-isang tabi namin ang lahat ng usapin sa mundong ito at maituon namin ang aming mga puso't isipan sa iyo lamang. Sa aming pakikiisa sa pananambahan, nawa ay madala namin ang pinakamainam na pagsamba sa iyong paanan. At kami naman, Panginoon, ay mapagpala mo ng iyong mga salita at kalakasan ng aming mga kaluluwa. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hindi ko po alam kung merong kayong tinatawag na Missions Month. Kami naman ay wala rin, pero ang dala-dala ko pong tema ngayong umaga ay patungkol po sa paghayo o pagmimisyon, at ito po ang dakilang utos na iniwanan sa atin ng Panginoong Hesukristo. Naalala niyo pa ba nung kayo'y bata pa na kayo ay nautusan ng inyong nanay o ng inyong tatay na bumili ng suka? Ano po ang inyong pakiramdam? No? At paano kayo tumugon nung inutusan kayo, Tutoy, bumili ka nga ng suka dyan sa kapitbahay. Ano? Siguro ayaw nating maawat sa ating mga paglalaro kahit tanghaling tapat, kaya medyo mabigat sa kalooban natin sumunod. Pero kahit matanda na tayo, mga kapatid, nauutusan pa rin tayo, lalo na kung tayo isang kawani o manggagawa o magtatrabaho, ay nauutusan tayo ng mga superiors natin. At ang tugon natin ay siyempre depende kung sino yung nag-uutos. Pagka dumating na ang presidente ang nag-uutos, siyempre wala tayong choice, kailangan tayong sumunod. At minsan kahit labag sa kalooban natin, dahil mataas ang katungkulan na nag-uutos sa atin, tayo ay sumusunod. So meron tayong mga ganyang pakiramdam at meron tayong iba't ibang klaseng tugon sa mga nag-uutos sa atin, depende kung sino ang nag-uutos sa atin. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang Panginoong Hesus, bago siya pumunta sa langit, ay nag-iwan siya ng isang utos. At ang tawag ng Biblia ay ang dakilang utos. Iniisip ko kung ano magandang pamagat ng ating pangangaral ngayong umaga, kung ito ay ang dakilang utos o itong dakilang atas o kaya dakilang tagubilin. No? Napakayaman ng lingwahe natin. Pero ang magandang kunin natin ay ang utos ng hari.
Kasi ang salitang utos, ito talaga ay mayroong otoridad sa likod na ito, sa likod ng salitang ito. Yung pong atas ay parang institutional ang dating, ano? At yung tagubili naman, ito ay parang recommendation. Pero sa likod ng salitang ito ay nandun yung kaisipan na ito ay instruction. Pag sinabi pong tagubilin, ay mas masinsin ang mga laman nito at maari nating himayin at doon ay maari tayong sumunod ng mas mainam. Kaya pinamagatan po natin ang ating mensahe ngayong umaga, The King's Mandate o ang tagubilin ng hari. At nais kong dalhin kayo sa mga talatang yan na hindi pangkaraniwan o pangkaraniwan na ito sa inyo. Kaya sabi ko nga sa paanyaya ng inyong pastor, ano pa kaya ang ituturo ko o imimensahe ko samantalang marahil ang talatang ito ay maraming beses nyo nang narinig at nabihasa na kayo sa pagbalangkas ng mga sinabi ng Panginoon. Gayunpaman, hindi natin mauubos ang yaman ng salita ng Diyos, kaya pakinggan natin ang mga mensahe na aking dadalhin. No? Ay nanyayahan ko kayo na bigyan natin ng pagbasa ang ilang mga talata na bibigyan natin ng diin sa ating pag-aaral. Matthew 28, verses 16 to 20. Mateo, kabanatang 28, talatang 16 hanggang 20. Ganito po ang sinasabi. Kaya't ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila siya, siya'y kanilang sinamba. Ngunit, ang ilan ay nag-aalinlangan. Ang ilan ay nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Saan po ba natin na dapat hugutin sa mahabang kasaysayan ng pagparito ng Panginoon sa lupa ang mga talatang ito? Alam natin na ito ay nauugat doon sa kanyang habilin bago siya pumunta sa langit. At bago yon, alam natin, ang mga talatang ito ay hindi lamang natin matatagpuan dito, kundi sa unang apat na aklat ng Bagong Tipan, pati na sa aklat ng mga gawa. So, ibig sabihin, mga kapatid, napaka-importante ng utos na ito, sukat na ang apat na manunulat, ang sumulat ng Lucas at ang gawa ay isa, ay binigyan nila ito ng panahon at puwang para magkaroon sa kanilang mga kasulatan ng bahagi ng binasa natin. At ang nasa likuran nito, yung tinatawag nating context, ito po ay post-resurrection account before His ascension to heaven. Ito yung pangyayari na pagkatapos na siya ay nabuhay na mula sa mga patay. No? At ang mga kumakalat na balita sa kanilang panahon ay ano po, ang katawan ng Panginoong Hesus ay ninakaw ng mga alagad. Dahil hindi nila mapasinungalingan na ang Panginoon talaga ay bumangon mula sa libingan, ay binayaran nila ang Praetorian Guard para mag-spread ng chismis na sa totoo, ninakaw ng mga alagad niya ang katawan ng Panginoong Hesukristo. So there were fake news spreading around na ninakaw ang katawan ng Panginoon. At kung titingnan natin, roughly, sabi, almost a year and 40 days, ang pangyayaring ito after His resurrection, 40 days after His resurrection, nandoon yung pagsasanay ng 12 alagad na sinugo ng Panginoon, nandoon din yung pagsusugo ng 70 mga alagad pagkatapos ng 12 disciples, at pagkatapos ng ngayon ay ito ang huling tagubilin na ikalat ang mabuting balita sa sanlibutan, sa buong mundo. Doon po nanggagaling yung ating kaisipan kung paano inilatag ng manunulat ang mga talatang ito. Ngayong umaga, nais kong buodin ang
ang ihahatid kong mensahe sa inyo sa ganitong mga pananalita. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon kahit na ito'y mga gawang maaari pang lumampas sa haba ng ating buhay. We must not lose heart in obeying the Lord's commands, even if they outlast our lifetime. No, ang dakilang utos na ito ay hindi po isang bagay na magagampanan natin sa ilang sandali o ilang mga taon sa buhay natin o sa buhay ng iglesia. Titingnan natin kung paano ito humahaba sa panahon at pangangailangan na kailangan nating masusing maunawaan ang mga pananalita ng Panginoon ito, ng ating Panginoon. Ang mensaheng ito ay hinati ko sa tatlong kaisipan. Una, we must first reckon with the authority behind the mandate. Dapat muna nating kilanlin ang otoridad sa likod ng utos. Pangalawa ay we must begin disciple making even among those who doubt. Dapat nating simulan ang paggawa ng alagad sa kabila ng pagduruda. At pangatlo, we must embrace mission as the church enduring labor. Dapat nating yakapin ang misyon bilang nagpapatuloy na gawain ng iglesia. No? Ito pong tatlong bahagi na ito ay nakasilid doon sa ating mensahe na hindi tayo dapat panghinaan ng loob sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon kahit na ito'y mga gawang maari pang lumampas sa haba ng ating buhay. So alam natin, the Great Commission or ang dakilang utos ay ito ay mahalaga. Mahalaga ito kasi depende kung sinong nag-utos sa atin. Kaya sabi, tingnan natin yung otoridad. Dapat muna nating kilanlin ang otoridad sa likod ng utos. Sabi ng Panginoon, bago siya lumisan patungong langit, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Tandaan natin, mga kapatid, na ang Panginoong Hesus ay Diyos. At bago pa ibinigay sa Kanya yung sinasabi niyang kapangyarihan, ay meron na siyang kapangyarihan. Ang tawag po natin doon ay yung Kanyang cosmic lordship. Ito po yung Kanyang pagiging Diyos bago pa siya nagkatawang tao. At bilang isa sa tatlo, one of the trillion persons of the Godhead, alam natin na siya ay Diyos, kapantay at kabilang sa paglikha, pareho ng otoridad at siya'y umiiral magpakailanman. Hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon dito. Ang tinutukoy ng Panginoon dito ay yung kanyang redemptive lordship, yung kanyang nagawang misyon pagkatapos niyang namatay, namuhay ng walang kasalanan, namatay, nalibing at muling binangon. So magkaiba po yun. Ito ang otoridad na pinanggagalingan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang tayo dapat tumingin sa kasaysayan na siya'y namuhay, isinilang, namuhay dito sa lupa, dapat tayong tumingin pang higit doon sa likuran. At yun yung tinatawag natin na tipan ng pagliligtas or the eternal covenant of redemption, na kung saan ang tatlong persona ng Diyos ay nagkaisa sa kanilang mga layunin ng pagliligtas. Sabi po ni J.C. Ryle sa kanyang panulat, magpasalamat tayo o dapat tayong magalak, mag-rejoice tayo dahil hindi lamang nagkasundo ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, hindi lamang sila nagkaisa upang tayo ay likhain, sila ay nagkaisa rin upang tayo'y iligtas. So, hindi lamang po yung redemptive lordship is the authority behind the command. The Lord Jesus Christ is God from eternity at doon nagmumula sa Diyos ang ating ang otoridad na ipinapaunawa sa atin. Kaya dapat ay makita natin ang plano ng pagliligtas from the very start before His humiliation, and we need to be convinced of the plan of redemption until its completion. Kung ano ang pinasimulan, ay tatapusin ito sapagkat Diyos ang nagpasimula ng lahat ng bagay. So, ang puntos po natin dito ay we must start with the indicative. Ano yung tunay? Ano yung totoo? Sino si Kristo?
and before the imperative, what we need to do. No, tingnan muna natin yung otoridad sa likod ng utos, at yan po ang ating Panginoong Hesukristo. Christ doesn't just have the right to rule as a creator, but as the one who purchased the nations. Siya po ang bumili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. His authority is the only reason the church can expect success in a hostile world. Mahirap nating isipin na meron tayong utos at magtatagumpay tayo kasi napakabangis ng sanlibutan. At ito ay laban sa atin, maliban na ang otoridad na yan ay nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo sa pagsunod natin sa mga tagubilin na yan. So missions is not a human project fueled by zeal, but a divine decree rooted in the covenant of redemption. Hindi po ito proyekto ng mga tao na ginagatungan natin ng kasigasigan. No, parang babagsak ang mga layunin ng Diyos pagka hindi tayo naging masigasig. Hindi po. Ito po ay kabilang sa panukala ng Diyos na dapat nating isipin. At ito ang pinagmumulan o ang pinag-uugatan ng utos ng ating Panginoong Hesukristo. If Christ has all authority, the success of missions is guaranteed by His decree and not by our ability. Kaya hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Kasi may panukala ang Diyos, ang lahat ng kanyang inutos sa likod noon ang otoridad. Ang otoridad ng Diyos at ang otoridad ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ba na natutuwa tayo, nagagalak tayo no, kung paano ang Ebanghelyo sa ating generation o sa ating panahon mismo ay sumusulong, no, yung tinatawag nating resurgence dito sa lalo na sa ating bansa. Bagamat yan ay global senaryo na hindi pangkaraniwan yung pag-usad ng Ebanghelyo, yung pananagumpay, pagtawid ng Ebanghelyo sa mga iba't ibang lugar at sa puso ng mga tao, nakakagalak yan at nakakatuwa. Ano? Dapat nating makita yan, no? That the gospel has transcended the barriers of our islands dito sa Pilipinas. No? Na napakahirap mag-mission sa atin kasi 7,000 mga hiwa-hiwalay na pulo ang ating kailangang abutin. Iba-iba ang mga salita. We have very strong regionalism. Ang pagkakawatak-watak natin bilang mga Pilipino ay nag-aambag sa kahirapan ng pagsulong ng Ebanghelyo. Ang ating mga colonizers mula sa Espanyol, sa mga Amerikano, sa mga Hapon, ay nagbigay sa atin ng iba't ibang uri ng kaisipan, making it more difficult to push the agenda of the gospel. Kasi iba-iba yung ating mga cultural makeup, yung ating mga bent ng ating mga isipan, ng ating character, behavior, influenced by these factors. A very strong regionalism, meron doon sa norte, solid Ilocano, meron dito sa south, mga Batanggenyo, mga Caviteño. So, ang bigat ng ating kailangang gibain ng mga hadlang sa Ebanghelyo. At nakikita natin na ang Ebanghelyo ay sumulong pa rin. At nakita natin na the global pandemic na sa likod niyan ay ang kamay ng Panginoon. Ito ang tumulong lalo para kumalat ang Ebanghelyo. Sapagkat nakita natin nagkasagpung-sagpung ang mga pagsisikap ng mga mananampalataya. The convergence of media and everything brought about the spread of the gospel. Kaya yung mga hiwa-hiwalay nating pulo ay naabot ng maraming pangangaral, particularly Reformed preachings. No, sila R.C. Sproul, sila John MacArthur, si Steve Lawson, bagamat wala na siya, si Paul Washer. Nagtataka kami sa aming iglesia na bigla na lamang may sumisipot ng mga tao kung saan-saan galing. Di naman kami nagpapaanyaya, wala naman kaming signage, pero naghahanap sila. Dito po ba yung nagtuturo ng reformed na truth ng gospel? And they are coming in trickles. And as I was speaking with other pastors, ganyan din ang karanasan nila sa kanilang iglesia.
Dahil marami at kumalat ang naabot ng pangangaral ng Ebanghelyo, hindi dahil sa kasikasigan natin, kundi dahil sa likod ng kamay ng Diyos na kumikilos ang lahat ng mga bagay na ito. And even the pandemic served as a catalyst for the gospel to spread. Hindi ba mga kapatid? Na-realize ba natin yun na kahit na pandemic, hindi tumigil ang pag-usad ng Ebanghelyo dahil unang-una, wala ito sa kamay at sa abilidad natin, kundi ang autoridad na nag-utos dito ay ang ating Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo. Now, ano po ang challenge dito mga kapatid? Will you labor with the confidence that Christ cannot lose those for whom He died? Magpapagal ba tayo ng may tiwala na kay Kristo ay hindi mawawala ang mga niligtas niya ng kanyang kamatayan? So wala pong nasasayang na pagpapagal sa ating pagsisikap ng Ebanghelyo ay isulong dahil unang-una kung kinikilala natin ang otoridad na nasa likod ng utos na iniwan sa atin ng Panginoon. Pangalawa, dapat nating makita, dapat nating simulan ang paggawa ng alagad sa kabila ng pagdududa. No, nakita natin sa ating teksto na binasa na nung nakita nila ang Panginoon, sabi, ay kanila silang sinamba, sila'y kanyang sinamba, ngunit ang ilan ay nag-alinlangan. So, merong doubt nung nakita nila ang Panginoon. At sabi, after so many proofs of Christ's resurrection, doubters were never absent. Kahit na pala noong mismong tagpo na nakita nila ng Panginoon ang mukaan, meron palang mga tao na nagduda pa rin. At alam natin, kung titingnan natin yung timeline, it was 40 days between the resurrection and nung nakita nila ng Panginoon, mahigit isang buwan na. No? 40 days between the resurrection and ascension ang pagitan. Nabuhay ang Panginoon, and then narito na yung huling mga salita niya, mahigit isang buwan nilang nakita ang Panginoon. There were 10 distinct appearances recorded in scriptures. Natala talaga na ang Panginoon ay nagpakita sa kanila. And in terms of witnesses, it ranged from individuals to 500 disciples, confirming that the resurrection was a well-attested historical event. Sabi ng Biblia natin, mahigit sa 500 mga kapatid. At ang iba ay buhay pa sa panahon ng pagkasulat ng mga talatang binabasa natin. Kaya anong laking kasalanan ng pagdududa? No? Sabi nga ni J.C. Ryle, these verses, referring po dito sa Matthew 28, these verses begin by showing how stupid people can be when they do not want to believe the truth. Then they show us how weak some of the disciples were. Pinapakita rito na sabi na kung gaano kamangmang ang mga tao kapag tumatanggi silang maniwala sa katotohanan. At pinapakita rin noon kung ang kahinaan ng mga alagad. So remember, itong mga tao na naandoon bago siya mag-resurrect ay mga disciples niya. Mga disipulo ng Panginoon. Now, para maunawaan natin to, tingnan natin, saan kaya marahil nang gagaling yung pagduruda nila? No? Sabi ay, ito ay marahil galing sa human frailty, kahinaan ng tao. Alam natin, even in the presence of the risen Christ, their weakness shows the limits of fallen humanity. Alam natin, ang faith ay regalo ng Panginoon. Kaya even nasa harapan nila ang isang nabuhay na Panginoon, they were unable to believe. No, meron silang pagduruda. Sabi naman ng iba, ito ay overwhelming glory. Hindi nila kayang matanggap dahil nasilaw sila sa kaluwalhatian at trembling awe that borders on doubt, reflecting the tension between sight and faith. Lumutang dito yung kanilang malabis na pagkamangha, na sa kanilang pagkamangha ay nagtatalo ang kanilang nakikita at ang kanilang saloobin. Totoo ba itong nakikita ko? So there was doubt. Or marahil is the uncertainty of identity. Hindi sila sigurado
sa kanilang tinitignan kasi ibang-iba ang itsura ng Panginoon nung siya'y nakapako sa krus when they are now speaking to a glorified Lord Jesus Christ. Isang maluwalhating katawan, ano kayang itsura ng Panginoon? Hindi natin kayang maunawaan, kahit malang ma-imagine, nung panahon na kinakausap niya ang mga alagad in His glorified state. Kaya sabi nung mga manunulat ay, marahil hindi nila naitsurahan kasi nung huling nakita nila ang Panginoon, duguan, latayan, at pawisan, walang damit, at nakita nila ngayon ay glorified na. So that's the uncertainty of identity. O kaya naman sila nagduda ay because of the scope of the mission. Sabi ng Panginoon, humayo kayo, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Sabi ng mga disciples, mission impossible yan. Mission impossible yan. Hindi nila kayang paniwalaan, provoking hesitation and looking at their own inadequacy. Ang daming pwedeng paraan na mabunsod sila sa pagduruda. Lingering unbelief. Meron pang remnant sa kanilang puso na hindi talaga sila naniniwala sa Panginoong Jesus. Andoon yung reluctance, andoon ang doubtings. At nakikita natin dito, ang manunulat mismo ng talata ay binigay niya ang talata sa kanyang kasulatan na he was not ashamed to mention that there were doubters even when the Lord Jesus Christ were talking with them. Meron pa rin mga nagdududa. No? Kaya yung salitang go therefore, humayo kayo, ang pinanggalingan daw salita nito ay merong puwersa. No, hindi yung sending forth ay meron pong idea na merong pagtulak. Dahil hindi nga sila naniniwala, kailangan pa silang itulak o kaya ibigyan ng puwersa ang utos ng Panginoon. Go! No? Hayo na! Sulong na! Parang gano'n ang idea natin. Pero gano'n na marahil ang sinasabi ng mga talatang ito. Anong puntos po natin? No? The Great Commission rests not on the perfect disciples, but on the perfect Lord. Ang atas o ang utos ng Panginoon ay hindi nakasalang, hindi nakabatay sa mga katulad natin na alam natin ang mga kahinaan nating mga tao, kundi ito'y nakabatay sa ating Panginoon na perpekto, ganap, lubos. Ganito kahalaga natin dapat makita ang utos na ito. Hindi lamang kinikilala natin kung ano ang otoridad sa likod ng tagubili na ito o ng utos na ito, tinitingnan din natin na ang paggawa ng alagad ay dapat isulong natin sa kabila ng maraming pagduruda. So, hindi tayo naiiba doon sa mga disipulo na kahit na mukhaan nilang nakita ang Panginoon, ay napuno pa rin sila ng iba't ibang uri ng pagduruda. It is a realistic observation that mission begins with a weak or often hesitant church. Bakit nga kaya ang Panginoon nag-utos? Bakit ka nag-aatubili pa tayong mga tao na sumunod? Bakit parang nahihiya tayong ibahagi yung mensahe patungkol sa Panginoon? Na siya'y buhay na at meron siyang iniaalok na kaligtasan. Merong kapatawaran sa lahat ng nagkasala. At kung hindi mo pa ito alam, kahit ikaw ay marahil nakaupo na dyan sa inyong upuan sa maraming pagkakataon, na ang pinapangaral nating Kristo ay ang Kristo ng Biblia. Siya ay isinilang galing sa langit, walang pangangailangang bumaba, ngunit nagkatawang tao, namuhay ng ganap upang pasinungalingan o pawalan ng kapangyarihan ang kautusan, at ang sino mang manampalataya sa Kanya, ang katuwiran na ito ay ibibihis sa Kanya. At alam natin, ang kasalanan ay may kabayaran. Binayaran ng Panginoon ang kasalanan nung siya'y namatay sa krus. Kaya merong maliwanag na pag-aalok ng kapatawaran sa sino mang mananampalataya sa Panginoon, sapagkat ang kanyang kamatayan ay isang panghaliling kamatayan. It is a substitutionary death. Nang sino mang manampalataya sa Kanya, ibig sabihin, maniwala doon sa buhay na Kanyang ipinamuhay na walang kasalanan,
Dahil doon siya lamang karapat-dapat na pwedeng pumalit sa isang taong makasalanan katulad natin. At dahil doon, siya rin ay namatay, ang kanyang buhay na ganap, dalisay, walang dungis, sa kabila noon ay namatay, pinatay, para maging kabayaran ng mga kasalanan ng mga tao. Kung hindi mo pa naunawaan yan, kaibigan, yan ay isang mensahe na 2,000 taon ng higit ipinapangaral ng mga tunay na mananampalataya. At marahil, nagtatanong ka, paano hindi naabot ng Ebanghelyo? Sila ba'y lulusot na lang sa walang hanggang kaparusahan at pagkahiwalay sa Diyos? Kaibigan, hindi mo problema yan. Ang mahirap sa mga tao ngayon ay nasa ilalim sila ng tunog ng matapat na pangangaral kung anong ginawa ni Kristo, ngunit nananatili silang bingi. Walang pagtugon, manhid sa kanilang mga kaisipan at kalooban. Ang pagpunta sa impyerno ay hindi lamang yung paggawa ng mga matitingkad na kasalanan, hindi lamang yung pagkalaban sa mga established religion, kundi ang pananahimik, pagwawalang bahala, at pagtalikod sa isang maliwanag na balita ng pagliligtas. You don't have to do anything to go to hell. Hindi mo na kailangan maging masama. Kailangan mo lang manahimik, baliwalain mo lang yung mensahe ni pastor na matapat linggo-linggong sinasabi. Dahil dyan, higit nakakatakot ang kalagayan ng isang taong nasa upuan ng isang simbahan. Linggo-linggo'y nakikinig, ngunit nananatiling manhid sa kanyang pandinig at sa kanyang pakiramdam, sa kanyang pangangailangan na siya ay iligtas sa kanyang mga kasalanan. Katulad ng ating mga Bible study online, ang palaging tanong ng mga tao, Pastor, paano yung mga bata na namatay? Pastor, paano yung mga walang kaisipan na matino? Paano, Pastor, yung mga doon sa 1040 window na mas kakilala pa nila ang Pepsi kaysa ang Panginoon? Huwag mo nang problemahin yon. Dito na lang sa loob ng church, ang daming mga tao, mga anak natin, mga asawa na nananatiling naririto at nakaupo tuwing linggo, ngunit walang tugon sa Ebanghelyo. Ayun ang isipin natin, mga kapatid. Baka ang ilan sa inyo ay ganyan ang katayuan sa aking tinutukoy. Naririto kayo tuwing linggo, ngunit wala kayong pakailam, wala kayong tugon. Maaring sinunod mo lang iyong nanay, o kaya gusto mong pasayahin ang iyong asawa, kaya ka naririto. Ngunit wala kang tugon sa Ebanghelyo. Yan ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. No? Kaya kung ilalapat natin ito, mga kapatid, ang pagduruda ng mga disipulo noong unang panahon ay nasa salamin sa ating karanasan hanggang sa ating panahon. To give you a live illustration, nung po kami, alam niyo po sa aming iglesia ay iniinganyo namin ang bawat isa, mayroong individual participation sa evangelism. Yung pong aming subdivision, kami po ay napapaligiran ng mga villages na mga middle class na mga subdivision, na mga tao rito ay alas 6 ng umaga o alas 5 ay umaalis na. At sila ay dadating ng alas 9 ng gabi. Sila ay nagpapalaki ng mga maliliit pang anak, pareho silang professional pero lubog sila sa utang. No? Ito po ang mga quality ng mga tao na nandoon na inaabot namin, and they don't have time. Kaya sinisikap namin maabot ang kanilang mga bahay Sabado ang araw ng Sabado, sila ay naglalaba ng kanilang mga gamit. Linggo sila ay namamasyal sa mall. They don't have any time for God. The time that maybe they can think about God ay parang nalagyan sila ng pulyeto sa kanilang gate at baka sakaling basahin nila. No? Pero alam niyo ba, habang ginagawa namin yan, mga kapatid, no? At meron po kaming tinatawag na pagtatanglaw. Ito po ay, noong pinasimulan namin ito, ay 4-5 araw na gabi-gabi ng tuloy-tuloy na pangangaral doon po sa aming covered court, sa village. No? Captured market po ito. At ginagawa namin ito taon-taon. Alam niyo ba, meron kaming isang kapatid, no? Wala na siya sa church ngayon, baka tanongin niyo kung anong pangalan niya, na lumilibot siya, nag-home visitation siya.
Habang ginagawa namin ang evangelism, habang ginagawa namin ang pagtatanglaw, lumilibot naman siya sa bahay ng mga kapatid. Sinasabi niya, sinasayang ni pastor ang pondo ng iglesia. Sayang lang yung mga ginagastos natin dyan. And he was poisoning the minds of believers because maybe he's doubting what we're doing. While the whole church is doing something about the mandate of the Lord Jesus Christ, may mga taong hindi naniniwala kahit sa loob ng iglesia. At inuubos daw ang pondo ng iglesia. Kawawa naman daw ang church dahil nauubos ang pondo. That's a live example, mga kapatid, no? At minsan, wala nga tayong paniwala at nagdududa tayo sa mga bagay na isinusulong natin kahit na ito'y inutos ng Panginoon. Ang unang-unang mission namin, mga kapatid, na na-establish way back 2008 is a church now in Mindoro. At bago namin ito pasimula, nagkaroon po kami ng pag-uusap at hinamon namin ang bawat isa kung paano namin susuportahan ang gawain doon. Lubang is a separate island, alam niyo po yan sa Mindoro. At magandang ministry doon ay doon natitira yung missionary kasi hindi pwedeng hindi po naka-base doon sa island. Kasi nung araw, mga panahon na yon ay isang beses, isang linggo ang biyahe. Kaya pag pumunta ka ron, ang uwi mo ay the following week na. Ano? At ang mga bangkang ginagamit po doon ay mga kahoy. Kaya sabi namin, magkano bang i-raise natin para masuportahan natin yung missionary natin doon? We as leaders, we were thinking, kasi nag-survey kami sa lugar na yun, sabi, ang 5,000 doon ay sapat na para mabuhay ang isang pamilya, family of 3. No? At medyo kinakabahan kami nung sinabi namin sa church yan, kaya nating i-raise tong 5,000 a month para suportahan natin yung ating missionary doon. Kasi pag hindi siya nasuportahan, napakaliit na island lang noon at nangutang siya doon sa mga kapaligid doon, alam na alam ka agad ng buong island yung pastor nangungutang at kung kani-kaninong may utang. No, kaya dapat dignified yung ating manggagawa. So medyo kinakabahan pa kami, dali natin sa church. No? Anong sabi namin, mga kapatid, we need 5,000 to support our missionary. Can we have a gesture of your support? And then, nung nalikom namin yung support, mga kapatid, sabi namin, this will be sustainable to dapat. Hindi ito pwedeng iwanan natin sa ere yung ating misyonaryo. Kaya pag nangako tayong susuporta tayo, ito'y tuloy-tuloy hanggang matapos ang gawain. And when will it end? Who knows? Alam niyo po ba, nung ginather namin yung mga pledges, 12,000. More than 5,000 that we were thinking. Sabi, ganito natin nakikita yung pagdududa, no? Even among the leaders of the church, yung pala pwede namang makaabot ng mas malaki pa. Yung nagsusulong mismo ng gawain ay mayroong pagduruda sa kakayanan ng iglesia. No? Kaya, ano po, mga kapatid, tignan natin ang mga bagay na to. Christ pronounces His authority to highlight our unbelief and to point us to Christ. Kaya minsan pinapakita sa atin ng Panginoon ito para hiyain tayo at ituro tayo kay Kristo. Dahil minsan kaya tayo nagdududa, nakatingin tayo sa ating mga kakayanan at sa ating mga bagay-bagay na kung saan ito ang nagiging pinanggagalingan ng ating pagdududa. God chooses to use doubters and weak instruments so that the glory remains His para manatili sa Kanya ang kaluwalhatian. No? Alam niyo po ang comfort, mga kapatid, the presence of our inadequacies or fears does not disqualify us from taking on the Great Commission. Kahit na meron tayong pagduruda, hindi naman tayo disqualified. Rather, it is the context in which Christ's power is made perfect. Dito natin lalo nakikita kung paano kumikilos ang Panginoon. At upang ang mga mata natin ay ituon natin sa Panginoon na Siyang nag-utos, hindi sa ating mga kakayanan at mga sariling abilidad. Now, ano po ang challenge, mga kapatid? Hanapin natin kung saan nanggagaling itong mga pagduruda natin. What's keeping us? What's holding us back? Ito ba ay dahil sa ating mga kakayanan, sa ating kakulangan ng pag-iisip, sa mga bagay na tinataguyod natin sa salita ng Panginoon? At kailangan natin itong pagsisihan.
Alam niyo, meron po akong isang nabasang aklat, sabi, Reformation has been started in the Philippines in 1979. The first confessing, this is the date of the first confessing church about Reformation. And yet, very few churches have embarked on the Great Commission. Ganong katanda na pala ang reformasyon sa Pilipinas. Nagpasimula ito noong 1979. I was reading that book, and the author of that particular section of that book was Pastor Noel Espinosa. So it was more than 40 years. At ang lalim-lalim na ng mga Reformed churches sa kanilang kaalaman. Pero how many of us have embarked on the Gospel Commission or the Great Commission? Bagamat maliliit pa ang mga iglesia natin, hindi ito dapat pumipigil sa atin para tayo ay humayo at magsulong ng gawain ng Panginoon ayon sa kanyang inutos. Ang nakakalungkot ngayon, mga kapatid, ang mga batang henerasyon, pati na ang mga manggagawa, ay nagtatalo sa view ng mga framers ng ating creed. Imbis na nagsusulong ng mabuting balita, their minds and energies are focused on the fine-tuning of their theology. Tama ng pagpapalalim. 5 dekada na tayo nag-aaral ng doktrina. Sulong na, mga kapatid. At yan ang kanilang mga pinagkakaabalahan. No? Sabi ko nga sa isang kapatid, may nakakarating ng Baguio, ang isinusulong ay Dorean Principle. Nakakarating kaya ng Baguio yan para magdala ng ebanghelyo? Kundi itong mga bagay na ito, na mga view ng mga framers at mga iba't ibang view ng theology ang pinagtataluan ng mabuti. Pero kamusta ang mga iglesia? Meron bang malaking puso sa pag-abot ng mga taong naliligaw? Meron bang malaking puso sa mga taong nakikita nilang araw-araw ay palapit ng palapit sa kapahamakan? Nakakalungkot yan, mga kapatid. No? At dahil dyan ay makita natin na ang pagduruda ay dapat nating burahin at magpasimula na tayo ng paggawa ng mga alagad sa kabila ng mga bagay na ito. Pangatlo, we must embrace mission as the church's enduring labor. Dapat nating yakapin ang misyon bilang nagpapatuloy na gawain ng iglesia. No? Alam niyo po, napakaraming muka ng gawain na hinaharap natin sa pagmimisyon o sa paghayo o sa pagsusulong ng ebanghelyo. No? Multifaceted tasks are involved and this assumes total dedication. Ang hinihingi sa atin ito ay ang ganap o ang lubos na pagtatalaga sa gawain na ito. Dahil napakaraming muka na kailangan nating harapin sa pagsusulong ng utos ng hari, ang pagbimisyon o ang pagsulong ng ebanghelyo. And therefore, iniisip din natin, continuing in the work of mission is a generational task. Ito ay gawain ng henerasyon na dapat maipagpatuloy sa susunod na saling lahi. Hindi ito maikli, ito ay mahaba. No? Kaya ang puntos natin, going, baptizing, and teaching imply a process rather than a singular event. Protracted labor ito, mga kapatid. Talagang ito'y babalikatin natin. Ito'y kailangang pag-isipan nating mabuti at kailangan tayong magsama-sama at magtalaga tayo ng buhay natin dahil ang dami nating kailangang gawin sa utos ng Panginoon na iniwan sa atin. Kaya, ang dapat ay sabi, it corrects the short-term mission trip mentality. No? Dapat maituwid. No, maraming mga churches ngayon ay nagaganyak silang magmisyon, no? Particularly yung mga churches na pabugso-bugso ang kanilang pag-iisip sa pagmimisyon. Short-term mission, no? Sabi nila, short-term mission trip. Pupunta ng isang punta doon sa probinsya, one time, big time, tapos na. They raise their fund, they go there, they spend it, and then finished. Hindi ganun po ang pagmimisyon, mga kapatid. Ang pagmimisyon ay isang enduring labor. Ito isang nagpapatuloy na gawain ng iglesia. Kaya dapat nating ituwid ang mga kaisipang ito. No? Again, I would like to give you a
A live example, syempre, galing ako sa church namin, yung example namin, yung karanasan namin. Ang mga tinataguyod namin mga gawain ay dinadalaw po namin pag unang pagkakataon na bago silang establish, we visit them quarterly. And then the following year ay semi-annually. And then the following year ay minsan isang taon na lang. No? So it entails labor. No? At mahirap po itong gawin, lalo na kung iisa ang pastor. At ang mga miyembro ay hindi nagsusuporta. Napakahirap gawin ito. So pupunta kami sa Mindoro, pupunta kami sa Olongapo, pupunta kami sa La Trinidad, pupunta kami sa Baguio. How long does it take and what effort does it take? Anong resources ang kailangan natin para gawin natin mga bagay na to? Kung hindi natin nakikita ito bilang isang iglesia, napakahirap na kabigatan ito na kapatong sa ating mga balikat. Merong isang mananampalataya na criticizing the pastor. Pastor, palagi ka na lang nasa labas, no? Doing oversight visits kasi napapabayaan mo na yung church. No? Sabi ko, kapatid, full-time ako nagtatrabaho for 20 years habang nagsasabay ko ang mission. Hindi ka pa ba masaya na nakapagtaguyod tayo ng mga gawain habang ako ay full-time sa aking trabaho at full-time din ako sa paglilingkod sa iglesia? Hindi ka pa ba masaya niyan? No? Marahil, mga kapatid, mayroong mga taong ganito sa loob ng ating iglesia. Hindi lang nakikita ang kabigatan ng mga bagay na dala-dala natin at dapat nating dalhin sa pagsusulong ng utos ng Panginoon. At mahalaga na makita natin ito bilang isang iglesia. Ano po ang challenge, mga kapatid? Commit to the different aspects of mission. Sabi natin, maraming muka, maraming gawain ng pagmimisyon. No? Pwede nating hatiin sa dalawang bahagi lamang. Una, yung going, no? At pangalawa, yung baptizing and teaching. Yung going, ito yung evangelization part. Inaabot natin yung mga hindi pa mananampalataya. Now, yung mga naging mananampalataya na meron ng banal na spirito, ang kailangan sa kanila ay to publicly declare their fellowship with the Spirit and the God the Father and God the Son. Kaya nga sa baptism natin ay in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang mga binabautismuhan natin ay yung mga naniniwala tayo na meron ng fellowship sa ating Diyos. At sila yung tuturuan natin. And teaching them is a lifetime obligation. Kaya tayong mga kapatid na nasa loob ng iglesia, dapat nakikita natin ang mga muka na kailangan nating harapin sa pagmimisyon. Aral tayo, pagpapahalagahan natin ang church membership natin, at sanayin natin ang ating mga sarili na mag-disciple tayo sapagkat yan ang bahagi ng ating pagtugon sa misyon na binigay sa atin ng Panginoon. No? Yan po ang commitment. No? Challenge is lifelong teaching, local church membership, and training the next generation. Alam niyo po mga kapatid, ayaw ko kayong purihin, pero ang inyong manggagawa na ipinahiram nyo sa kalakhan ng katawan ng Panginoong Jesucristo ay naging bahagi ng pagsasanay ng mga tao na magtuturo sa loob ng iglesia. Pagamat marahil iniisip natin sa makataong kaisipan, your church is being shortchanged by the presence of your pastor. But it spells a lot for the whole body of Christ to have trained people to bring the gospel and to spread the gospel and to build churches in our country. At ako po, for one, ay speaking on that behalf na ako ay isang bunga ng pagtuturo ng inyong pastor. Dating pastor na nasa ilalim ng ministeryo ng Cubao in the presence of GMA or Grace Ministerial Academy. Ito po ang isang commitment na kumikinang sa ating kasaysayan bilang Reformed churches dito po sa Pilipinas. Tanong sa atin, are you willing to plant seeds for a harvest you might not see until you are with Christ in glory? No? Are you willing to plant seeds for a harvest you might not see until you are with Christ in glory? Sa ating paglilingkod, mga kapatid, binigyan lamang tayo ng puwang, isang window para makita natin sa lifetime natin ang maaari nating iambag sa gawain ng Panginoon. And life is too short, mga kapatid.
Kaya akala ko, nung pasimula kami ng gawaing pagmimisyon, ay makikita ko yung dulo. The realization after so many years is that we cannot see the end of what we're doing because we only have a window to contribute to the work of God's command. So we will not live long enough to see the ripe fruits of our labor. At kahit ang paglilingkod ng mga pastor po ninyo ay isang maliit na bintana ng paglilingkod sa maikling buhay na binigay ng Panginoon sa atin. At napakahalaga na mapahalagahan natin ang mga bagay na ito. Hindi natin makikita ang dulo nito. Maaring sa langit na. Yung isang mangyan pastor na nandun po sa bundok ng Gloria sa Mindoro, ang asawa niya po ay 40 years younger than him. Kasi sa tribal ay pwede yun. Matanda na yung lalaki, 60 years. He can take a wife of 20 years. Pero nung dinala po namin sila sa Maynila at ipinakilala namin sila sa iglesia, makikita nyo mga kapatid na ang mananampalataya na mayroong spirito ng Panginoon ay kahit na mangyan sila at sila walang pinag-aralan, na hindi sila nahihiyang makihalubilo sa mga katulad natin na nasa bayan. At kung titignan natin sa aking pag-aaral, ang mga mangyan po ang most neglected tribal people group sa Pilipinas. Nagsimula kasi ang mga missionaries doon sa norte. Kaya ang mga igorot, meron ng mga lawyers, may mga engineers na dito po sa Mangyan hanggang ngayon ay meron pang mga nakabahag tayong kababayan. So surprising for me when we went there, di ko akalain na meron pa tayong mga kababayan na nakabahag pa rin hanggang ngayon. Well, of course, these are tribal people. Now, back to the story. Yung asawa po ng tribal pastor pastor natin sa Mangyan, nung dinala po namin siya dito sa fellowship, sinama natin siya sa Rebab Camp. Nagpapakilala siya sa mga tao. Sabi niya, ako Mangyan. 2 words. Ako Mangyan. So that people who will talk with her will understand the different culture we have. Pero hindi siya nahihiyang magpakilala sa mga tao. At sinasabi ko sa mga church members, mga kapatid, hindi natin makikita ang dulo ng mga ministeryong ginagawa natin. Just wait. Just wait. In heaven, someone will approach you. Sasabihin niya, kapatid, ako Mangyan. I was reached by your ministry. Kahit nasa bundok kami. Pero hindi niya sasabihin yun, marahil. Sabihin lang niya, kapatid, ako Mangyan. We will not live long enough to see the ripe fruits of our labors. Disciple making is a long obedience in the same direction. It requires the baptism of new believers into the community of the exhaustive teaching of the Word. It is a work that outlives the individual. We will not live long enough to see the fruits of our labors. Kaya mga kapatid, ulitin ko po yung mensahe ko na gustong iwan sa inyo. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon, kahit na ito'y mga gawang maari pa na lumampas sa haba ng ating buhay. Papurihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Awitin natin ang ating closing hymn. Maraming salamat, O aming Diyos, sa iyong buhay na salita. Itulot mo nga na ito'y kumilos sa aming mga puso, lalo na, Panginoon, sa mga kasama namin na marahil ay walang kaugnayan sa iyo. Panginoon, patuloy mo kaming hamunin sa gawain ng paghayo upang abutin ang mga taong hinirang mo mula pa sa walang hanggan, upang sila ay mabautismuhan sa pagpapakilala ng aming Panginoong Hesukristo ay ang Panginoon at ang Hari, at sila'y maturuan upang sila'y maging maningning ng patotoo ng iyong biyaya. Panginoon, pagpalain mo ang mga salita mo na nahayag ngayong umaga sa puso ng bawat tagapakinig. Ikilos mo ang iyong spirito upang ito'y tunay na maging pagkain ng aming kaluluwa. At ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan.
sa aming pagsamba ngayong umaga. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo ay sumaaming lahat. Siya nawa.